Ang sinasabi ng mga diehard, hindi daw kailangan ni Sara Duterte noong panahon ng kampanya noong 2022 ang pondo galing sa Pogo operators, galing sa mga drug lords, para lang daw talunin ang isang Kiko Pangilinan. Hindi daw kailangan. So naalala natin kung paanong ibinulalas na ito sa Saldico yung kanyang na siya mismo daw ang taga-deliver ng pera, ng limpak-limpak, bilyon-bilyon, milyon-milyon na pera kay PBBM at kay Martin Romualdez. Yan. Ganyan na ganyan. Pero ang totoo kasi niyan, lahat ng paratang nila sa ibang tao, lahat ng paratang nila sa nasa Malacanang, yun pala ay gawain talaga na itong mga Duterte. Yan ang totoo. Ang saklap. Ito pong testimony ng dating bagman nga ni Sara Duterte ay mukhang kapanipaniwala. Mas kapanipaniwala. Hindi siya mahahalatang scripted, wala ring direktor, wala ring nagmamanipula. Mukhang kusang loob na ni-reveal netong si Ramil Madriaga ang kanyang nalalaman. Grabe no? Sabi dito, yung pinakamalaki daw na nangyaring pag-deliver nga kay Sara Duterte ay 1 billion in cash using a Toyota Super Grandia. He also picked up the vehicle at a fast food parking lot in Quezon City and later turned it over to two men in Muntinlupa. Parang napakadetalyado nga ho. 1 billion. 1 billion. He also claimed that one drop-off happened inside a comedy bar in Timog, where he said he saw office of the Vice President. Spokesperson Munsayak, in another alleged delivery, he said he left a vehicle containing cash at the ombudsman's parking area using a drop-and-go method. Ba't napunta doon sa ombudsman's parking area? Anong meron? Nagkakasanga-sanga na po, no? Pero ang tinuturo na itong lahat ng ito ay ang kawalang hiyaan at ang orihinal na mga korap ay nasa paligid ng mga Duterte or mga Duterte mismo. Meron palang ganito Ito daw, according to Madriaga, he helped create a group called Inday Sara Duterte is My President in 2020, supposedly under instructions from then Davao City Mayor Sara Duterte. He said he organized the group with some of Duterte's former classmates from San Sebastian College of Law. Ayan. Noon pa lang pala talaga ay plano na. May plano na. At baka yung pag-team up na itong mga ito kay PBBM ay parte ng plano nila na mailuklok agad si Sara Duterte. Kasi nga naman, kung naglaban noon si Sara Duterte, si PBBM at si Atty. Leni Robredo, walang kasiguruhan. Kaya ganito ang naging scheme, kaya ito yung plan B netong mga hunghang na ito. Ex-bagman alleges Sara Duterte's 2022 campaign funded by Pogo and drug money. Yan po ba ay bago? Kasi ang dami nang nalilink ng mga issues sa mga Duterte sa usapin ng droga, sa usapin ng Pogo at mga illegal na gawain. Ang saklap. Pero mga diehard, kaya pa?